Hello mga kadunatics! Naku naman! May bagong pasabog si Hontiveros mga kadunatics. Actually, nagbago. May statement na naman siya patungkol sa pagka-presidente come 2028. Dito kasi sa bagong interview mga kadunatics, tinanong siya kung may balak ba siyang tatakbo pagka-presidente. At ang sabi niya mga kadunatics, naku! Nakakainis. Lahat ng mga bad emotions lalabas sa iyo habang nakikinig ka sa kanya. Ganito talaga yung aura niya mga kadunatics. So mga kadunatics, if you are somehow around with this girl, Senator Kuno, nako, be careful kasi mahahawaan kayo ng masamang aura. Eto mga kadunatics, panoorin natin. Actually, may mga videos pa tayong panonoorin after that. Eto mga kadunatics. Now consider running for president? I'm not saying no. I'm open to all possible. Wait, I'm not saying no. Wow! May balak nga talaga mga kadunatics. Grabe. Ha? Biruin mo, napag-usapan na daw nila sa kanilang small kulto na parang siya yung magiging presidente ng LP. No! Siguro mga kadunatics, kahit si Bongo lang yung lalaban nito, kangkungan yung puntahan nito mga kadunatics. Possibilities at yun yung hinihingi ko din sa lahat ng mga kasama sa opposition or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibility. Wow! Sino kaya ang vice president nila if in case it happens mga kadunatics? Pero grabe! Napaka-ambisyosa talaga. Like, nako. Once yung leader nila na si Leni Robredo nag-ambisyon, anong nangyari mga kadunatics? Kangkungan! Eto, mas malala pa itong sasapitin. Promise. At sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan. Ay, huwag mo kaming isama sa kakababayan mo dyan kung hanggang hipokritang senadora ka. Huwag na tayo mag-production number. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Ayun, grabe. Maganda yung pagka-edit mga kadunatics. Sinama talaga yung statement ni Amy Marcos na patungkol sa kanila. Bakit atat na atat sila i-impeach Inday Sara Duterte? Itong si Hontiveros mga kadunatics. Dahil dito, ayaw niyang makalaban sa 2028 election for president. Grabe, ganyan ka-ambisyoso yung mga LP mga kadunatics. Alam naman nila na hindi na sila makakapatong sa first and second highest position in national. Alam na natin yan. Kaya eto, dirty tactics yung ginagamit nila ngayon, impeachment case. Well. Isang video mga kadunatics. Eto, nagsalita na naman si Franz Castro, isang NPA sa Kongreso. Anong sabi niya? Kulto daw ang mga senador na kampo ni Tatay Digong. Grabe talaga yung mga wording niya mga kadunatics. Ganito ang klaseng wording ng isang congresswoman. The way siya magsalita actually mga kadunatics. Wala talagang kadiplomasya mga kadunatics. Eto, panoorin natin si Franz Castro. Sabing block down ng mga senators na Block. parang gusto nila patagalin yung impeachment complaint until June 30 para hindi na raw tumagal. Ito ba yung kulto ni Duterte? Wow! Yan ba yung kulto ni Duterte daw? Grabe talaga oh! Ewan ko ba ba't may nag-i-interview pa nitong munghang na to, yung kumag na to mga kadunatics. Look at that! She's still feeling it. Like, I'm still a rockstar. Yung mga sinasabi niya mga kadunatics, kundi irrelevant walang sense talaga. Ganito yung reputasyon ni Franz Castro mga kadunatics. Na mga nanalo na sa Senado, no? Kaya itong pwersa na ito mas tingin ko ay taong bayan ang buksa sa inyo. Ganyan talaga. Tingnan mo, may similarity sila ng Hontiveros. Ito mga opposition kasi. Yung excuses nila, taong bayan talaga. Alam naman natin na majority of the Filipinos are supporting Duterte. Pero ini-insist nila mga kadunatics na taong bayan talaga ang may gusto na impeachment case. Like, how? How? Nako naman. Doon sa ginagawa ninyo, pagdidelay at doon sa bibalakin ninyo, mag-ituloy ang impeachment at proteksyonan si VP Sara Duterte. Nako, eto, may sagot si Inday Sara Duterte dito, but indirectly mga kadunatics, bagong interview niya, kahapon siguro? Foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. Actually, give you a little bit of context sa sinasabi niyo mga kadunatics. May mga investors daw kuno. Yan yung mga pakayag ng mga dilawan, ng mga opposition mga kadunatics na
natatakot na daw na mag-invest sa Pilipinas dahil daw hindi ma-impeach ni Sara Duterte. Naku, nakakahiya talaga itong mga posisyon. Lahat na lang ng strategy na maiisip nila mga kadonatics, yung dirty strategies nila, ibabato na lang kay Inday Sara Duterte. Dahil ngayon, parang nanganganib yung impeachment case ni Inday Sara Duterte, doon na naman sila sa investors. Ayaw daw mag-invest sila dahil kay Inday Sara Duterte, dahil andyan pa daw sa pwesto. Ayaw nilang aminin na si Ngagba talaga ang dahilan ng lahat ng pagbagsak ng Pilipinas. Ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng... Nako, perpetual para mga kadonatics. It means mga kadonatics, you cannot have a position in the government anymore as far as politics is concerned. Accountability ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. Kaya pala, gustong-gusto talaga yun ng bloodbath mga kadonatics, mapatuloy yung impeachment. But of course, ayaw ng mga senador na kalyado niya. But for Inday's case mga kadonatics, gustong-gusto niya para mapaliwanag nila, maipakita nilang may ebidensya doon. Yung mga congressman mga kadonatics na pumirma sa impeachment case, na ibinenta yung kaluluwa nila para lang sa pera. Andun ang daming mga ebidensya mga kadonatics. Umamin talaga sila na because of this money, budget mga kadonatics, kaya sila pumirma. Kaya napaka-strong yung case ni Inday Sara Duterte sa impeachment. Sa proseso pa lang sa pag-impeach mga kadonatics sa House of Representatives, wala na, negatibo na, questionable na talaga. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Very good. Any more questions regarding the Bilang yung kay Tanco, no, ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte Trolls. online, anti-Duterte online, no. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Grabe, hindi lang ba kay Tanco ba yung mga kadonatics, yung bilyonaryo na nagpa-fund ng trolls, anti-Duterte trolls? Meron din pa lang iba. Grabe talaga. Organized crime pala itong mga kadonatics, di ba? Kanina lang, nanonood ako ng TikTok. Ang dami pa rin, we love BBM, we support BBM. Grabe talaga mga kadonatics. Totoo nga, under 10 words yung generated statements nila. Lahat to ibubulgar ni Inday Sara Duterte sa... Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news. Yes, may TRICOM na TRICOM. for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lihitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lihitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika
ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao, ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At bagsak ang foreign direct. Tama mga kadonatics. Yung universe may sense yung sinasabi niya. Kasi ang nature na nagpapakita mga kadonatics na ito yung ginagawa nila. It's slowly revealing mga kadonatics na ganito yung mga tactics nila. Tingnan mo, wala silang ginagawa pero lumalabas tong baho nila. Kasi nga, pag may usok, may apoy talaga. Eto na. Nature itself mga kadonatics ang nag-reveal sa kanilang katarantaduhan. Kaya I can't wait mga kadonatics kung ano pa talaga ang may-reveal for the next few years. Pero one thing for sure, pinampolitika yung mga Duterte. Dirty tactics nila mga kadonatics. Napaka-obvious talaga. Anong masasabi niyo mga kadonatics? Comment down below and please take care of yourself. God bless you. Subscribe day. Bye-bye.